Naranasan mo na ba ang takot na nagpapasikip sa dibdib? Parang may isang di nakikitang puwersa na sinusubukang agawin ang iyong kapayapaan. Alamin mo, ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Ito ay isang bilangguan na ginawa upang paralisisin ka. Ngunit mayroong espiritual na sandata na kayang basagin kaagad ang mga kadena na ito, ang panalangin ng awit 91. Ang awit na ito ay hindi lamang maganda sa salita. Ito ay isang buhay na kalasag. Kapag idinedeklara mo ito ng may pananampalataya, para bang itinataas ng Diyos ang mga di nakikitang pader sa paligid mo. Ang takot sa gabi ay humihina, ang pagkabalisa ay tumitigil, at pati ang mga panganib na hindi mo inaasahan ay napapaligiran ng proteksyon. Kung pakiramdam mo ay sinusundan ka, walang katiyakan o pinangungunahan ng pangamba, narito ang katotohanan. Walang masama ang may kapangyarihan sa iyo kapag ikaw ay nagtatago sa ilalim ng mga pakpak ng kataas-taasan. Kapag ang buhay ay tila nakakapanghina, kapag ang mga problema ay dumarating mula sa lahat ng direksyon at pakiramdam mo ay wala ng paraan palabas. Dito nagiging higit pa sa salita ang awit 91, nagiging hatol ito ng tagumpay. Ipinapahayag nito na walang kalaban, nakikita man o hindi, ang makakatindig laban sa iyo. Para itong isang utos na isinulat ng mismong Diyos. Nawawala ang kapangyarihan ng sumpa. Walang lugar ang sakit, naglalaho ang takot sa gabi, at ang biglaang atake ay walang epekto. Hindi ito mga pangakong walang laman, ito ay katiyakan. Bawat talata ay parang martilyo na sumisira sa mga kadena ng pang-aapi. Kapag inuulit mo ang mga salitang ito, hindi ka lang nagsasalita, pinipirmahan mo ang iyong kalayaan sa pangalan ni Jesus. Ang mga sakit ay napapaligiran, ang mga salot ay walang bisa, at ang mga patibong na inihanda laban sa iyo ay nagiging walang kabuluhan. Anuman ang bigat na iyong dinadala ngayon, isang espiritual na labanan, pangamba sa kaluluwa, sakit sa katawan, o takot na palaging sumusunod sa iyo, tinitiyak ng kapangyarihan ng awit na ito na wala sa mga ito ang magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. Isang malinaw na paalala, ang sinumang nagtatago sa kanlungan ng kataas-taasan ay nagwawagi na sapagkat siya'y nasa ilalim ng proteksyon na hindi kayang lampasan ng anumang masama. Ilan na bang beses mong naramdaman na mag-isa ka sa pakikibaka, na parang walang makakatulong o makakaintindi sa pinagdadaanan mo? Sa mga sandaling yon, ipinapakita ng awit 91 ang isang makapangyarihang lihim, hindi ka kailanman nag-iisa. Tinitiyak ng salita na ipinapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang bantayan ang bawat hakbang mo. Ibig sabihin, kahit hindi mo napapansin, may celestial na escort na sumusunod sa iyong paglalakbay. Kung saan ka man maglakad, naroon sila. Kapag natutulog ka, binabantayan ka nila. Kapag lumalabas ka ng bahay, pinapalibutan nila ang iyong mga daan upang walang aksidente, trahedya o patibong ang magtagumpay. At hindi lang iyon. Ang banal na pangangalaga na ito ay hindi limitado sa iyong panlabas na kaligtasan. Naaabot din nito ang iyong katawan. Ang mga sakit na pilit kang pinapahina ay tinutugunan ng presensya ng Diyos. Ang mga virus, pamamaga at pananakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Lahat ng ito ay yumuyuko sa pangalan ni Jesus. Ang dugo sa iyong mga ugat ay nililinis. Ang mga may sakit na selula ay iniuutos na sumunod sa buhay na kaloob ng Diyos. At bawat organo ay naibabalik sa ayos. Para bang ang mismong tagapaglikha ay inilalagay ang kanyang kamay sa iyo at sinasabi, ang katawan na ito ay aking templo. Walang masama ang makakaapekto rito. Kung ngayon ay nakikipaglaban ka sa mga sintomas na nagpapahina sa iyo, may dala kang diagnosis na sinusubukang agawin ang iyong pag-asa. O ang pagkabalisa ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, ang pangakong ito ay para sa iyo. Mga anghel ang nagbabantay sa iyong landas at ang kamay ng Diyos ay nagpapagaling sa iyong katawan ngayon. Marahil ang iyong pinakamatinding sakit ay hindi para sa iyo, kundi para sa mga mahal mo.
Alam ng puso ng isang ama, ina, anak, o sino mang may responsibilidad sa pamilya kung gaano kahirap matulog ng payapa kapag puno ang isipan ng alalahanin. Ligtas ba ang aking mga anak? Protektado ba ang aking tahanan? Paano kung may mangyari bigla? Tumutugon ang awit 91 sa pangambang ito ng malinaw. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi limitado sa iyo lamang. Ito ay sumasaklaw sa buong pamilya mo. Kapag nananalangin ka at inilalagay ang sarili sa ilalim ng mga pakpak ng kataas-taasan, ang takip na ito ay kumakalat na parang di nakikitang balabal sa iyong pamilya. Ibig sabihin, ang mga trahedya ay nawawala, ang aksidente ay hindi makakapasok, at ang karahasan ay hindi makakapasok sa iyong tahanan. Ngunit ang pangako ay lampas pa sa pisikal na kaligtasan. Nahahawakan din nito ang mga aspeto na madalas na nagnanakaw ng iyong kapayapaan, sirang relasyon, kakulangan sa pagkakaisa, palaging pagtatalo at krisis sa pananalapi. Ipinapahayag ng salita na kaya ng Diyos na ibalik ang mga puso, pag-isahin ang mga pamilya, burahin ang mga utang at buksan ang mga pintuan na sarado. Kung saan may kakulangan, nagdadala siya ng kasaganaan. Kung saan may pagkakawatak, nagdadala siya ng pagkakasundo. Kung saan may takot, nagtatanim siya ng tiwala. Kung ngayon ay tinitingnan mo ang iyong tahanan at nakikita ang mga problemang tila walang solusyon, intindihin ito, ang presensya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang kaguluhan. Hindi lamang siya nagpoprotekta, siya rin ay nag-aayos. Hindi lamang nagliligtas, siya rin ay nagpapala. Ang iyong tahanan ay maaring maging isang lugar ng kapayapaan, kasaganaan at banal na presensya sapagkat ito ang pangako ng naglilingkod sa Panginoon. At kung hanggang ngayon ay pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa lahat ng pasanin, tandaan, hindi mo na kailangang lumaban gamit ang sariling lakas. Ang takip ng Diyos ay pumapalibot sa iyo at sa iyong pamilya. Protektadong pamilya, bagong pananalapi, tiyak na kinabukasan. Ilang beses mo nang naisin na makita ang totoong pagbabago sa iyong buhay, ngunit tila pareho lamang ang araw-araw? Ang awit 91 ay nagdadala ng pangako na maaaring maranasan bilang isang paglalakbay. Bawat araw ay nagiging hakbang ng tagumpay, parang sinusulat ng Diyos ang isang bagong kabanata ng iyong kwento. Isipin ito. 7 araw kung saan bawat pagsikat ng araw ay may tiyak na layunin, parang isang susi na nagbubukas ng iba't ibang pintuan. Hindi ito salamangka, ito ay pananampalataya sa kilos, pagtitiwala na ang salita ay hindi babalik na walang bunga. Araw 1, tinatanggap mo ang katiyakan ng banal na proteksyon. Nawawala ang takot at naglalakad ka ng alam na ikaw ay bantay sa bawat detalye. Araw 2, isang supernatural na kapayapaan ang pumapasok sa iyong isip. Ang mga alalahanin na nagpapagising sa iyo ay nagsisimulang tumahimik at ang iyong kaluluwa ay nakakahanap ng pahinga. Araw 3, pinatatag ang iyong pananampalataya. Ang dating imposible ay nagsisimulang maging posible sapagkat nakikita mo na ngayon sa pananaw ng Diyos, hindi ng tao. Araw 4, ang pangako ay umaabot sa iyong pamilya. Ang dating nagkakawatak-watak ay nagsisimulang magkaisa. Ang mga sugat sa damdamin ay natutugunan at ang mga tahanan ay nagiging kanlungan ng pag-ibig at proteksyon. Araw 5, gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay pinansyal. Kung saan may saradong pintuan, may bagong oportunidad. Kung may utang, dumarating ang supply. Ang kakulangan ay napapalitan ng kasaganaan. Araw 6, na ibabalik ang iyong kalusugan. Ang katawan ay nakakaramdam ng ginhawa, humihina ang mga sintomas at nawawala ang mga diagnosis na tila hatol. Para bang hininga ng Diyos ang pumapasok sa bawat selula mo. Araw 7, kumpleto ang paglalakbay sa kabuuang tagumpay. Ito ang araw na nakikita mo na hindi lamang isang linggo, kundi simula ng isang bagong panahon. Tinitingnan mo ang nakaraan at nauunawaan, may permanenteng pagbabago. Ang prosesong ito ay hindi tungkol sa paghihintay ng milagro mula sa langit,
kundi sa araw-araw na paglalakad na may paniniwala na ang Diyos ay kumikilos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa bawat panalangin, bawat deklarasyon, bawat hakbang ng pananampalataya, ina-align mo ang puso mo sa mga pangako ng kataas-taasan. 7 araw ay maaaring tila kaunti, ngunit kapag ang presensya ng Diyos ay naroroon, sapat na ang 7 araw upang isulat ang bagong pahina ng iyong kwento. Ilang beses mo nang naramdaman na nakikipaglaban ka laban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo? Maaring ito ay paninindigan sa trabaho, isang kawalang katarungan, maskaradong inggit o mga di nakikitang atake na nagnanakaw ng iyong enerhiya, kagalakan at kapayapaan. Parang may puwersa na tahimik na kumikilos laban sa iyo. Ipinapakita ng awit 91 na may kaaway nga, ngunit malinaw ding siya ay talo na. Sinasabi ng salita, tatalikuran mo ang leon at ang ahas, dudukutin mo ang leon at ang dragon. Ibig sabihin, hindi mahalaga ang laki ng laban o duro ang talino ng patibong. Ang nakatago sa ilalim ng proteksyon ng kataas-taasan ay may kapangyarihang magwagi. Iba't ibang anyo ang kaaway. Tulad ng leon, sinusubukang takutin ka sa pamamagitan ng pag-ungal ng takot at banta. Tulad ng ahas, sinusubukang lasunin ka gamit ang kasinungalingan, tsismis, pagtataksil at mga salitang nakakasakit. Tulad ng dragon, nagdadala ng malalakas na atake na parang imposibleng labanan. Ngunit sa lahat ng anyo na iyon, pareho ang pangako. Ikaw ay tatapak sa ibabaw. Hindi ka lamang mabubuhay, ikaw ay magwawagi. Ang inihanda upang wasakin ka ay nagiging entablado ng iyong tagumpay. Ang tagumpay na ito ay hindi nakasalalay sa iyong lakas, kundi sa autoridad na dala mo sa pangalan ni Jesus. At ito ang autoridad na inilalagay ng awit 91 sa iyong mga kamay. Katiyakan na walang armas na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay, walang nakatagong plano ang magbabalik ng sama, at walang sumpa ang makakahanap ng puwang sa iyong buhay. Marahil, ngayon ay pagod ka na sa pakikipaglaban, pakiramdam mo ay nawawalan ka ng teritoryo. Ngunit ang katotohanan ay ang laban ay napagdesisyonan na, ang kaaway ay natalo at ikaw ay binabantayan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Anuman ang sitwasyon, ideklara mo ang tagumpay na ito sa iyong sarili. Huwag tanggapin ang pamumuhay bilang bihag ng takot, kawalan ng katarungan o paninindak. Tinawag ka upang maglakad ng may mataas na ulo, na may kamalayan na ang bawat atake ay nawalang bisa at bawat hakbang mo ay pinoprotektahan ng Panginoon. Ito ang diwa ng pangako, hindi ka biktima, ikaw ay isang nagwagi. Napansin mo na ba kung paano ang kawalan ng katiyakan ay nakakaimpluwensya sa bawat detalye ng araw? Hindi lamang takot sa pagnanakaw o trahedya, kundi ang palaging pangamba. Darating ba ako ng ligtas sa trabaho? Ligtas ba talaga ang aking mga anak? Paano kung may mangyari bigla sa akin o sa mga mahal ko? Ang tahimik na pangambang ito ay nakakaubos, nakakaistorbo sa tulog, nagnanakaw ng kapayapaan. Sinasagot ng awit 91 ang mga alalahaning ito sa pamamagitan ng isang pangakong saklaw ang lahat. Walang bahagi ng iyong buhay na hindi kayang takpan ng Diyos sa kanyang proteksyon. Hindi lamang niya pinapangalagaan ang isang aspeto kundi lahat. Sa paglalakbay, tinitiyak niya ang kaligtasan. Mapakotse man, bus o eroplano, bawat biyahe ay binabantayan, bawat daan ay pinoprotektahan. Ang maaring aksidente ay nagiging kaligtasan. Sa tahanan, ang presensya ng kataas-taasan ay nagiging parang di nakikitang mga pader. Ang mga pinto at bintana ay maaring mahina sa mata ng tao, ngunit ang banal na proteksyon ay ginagawang hindi matatanan ang iyong tahanan sa trahedya, pagnanakaw at sakuna. Sa pahinga nagdadala siya ng kapayapaan. Ang tulog na gising-gising, puno ng bangungot at pagkaalarma, ay napapalitan ng mahinahong gabi, sapagkat ang natutulog sa ilalim ng proteksyon ng Diyos ay nagpapahinga ng ligtas. Sa trabaho at negosyo, natutupad ang pangako.
Ang kapaligiran na dati ay tila kalaban, nagiging favorable. Ang iyong mga proyekto ay umuunlad, ang mga pintuan ay bumubukas, at ang kawalan ng katarungan ay humihina. Sa mga anak at mahal sa buhay, hindi mapagkakasundo ang kanyang pangangalaga. Pinapangalagaan niya ang mga hakbang nila kahit na wala ka sa kanilang abot. Kung saan hindi ka makakarating, nandoon na siya. Ang kabuuang proteksyon na ito ay hindi nangangahulugang hindi ka kailanman haharap sa pakikibaka. Ngunit tinitiyak nito na wala sa mga iyon ang may kapangyarihan na talunin ka. Parang naglalakad sa gitna ng bagyo nang hindi tinatamaan o tumatawid sa apoy nang hindi nasusunog. Kung ngayon ay puno ng paano kung ang isip mo, tandaan ang katotohanan ito. Bawat aspeto ng iyong buhay ay nasa radar ng Diyos. Wala siyang pinapalampas na detalye. Ang para sa iyo ay pangamba, para sa Kanya ay supply na. Ang para sa iyo ay kawalan ng katiyakan, para sa Kanya ay handang tagumpay. Ito ang katiyakan na nagpapahintulot sa iyo na huminga ng malalim at magpahinga. Ikaw ay binabantayan sa bawat hakbang, sa bawat aspeto, sa bawat detalye. Naisip mo na ba kung bakit, kahit na maraming dasal ang ginawa mo, tila puno pa rin ng pakikibaka ang buhay? O bakit patuloy na bumabalik ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan, kahit na alam mong kasama mo ang Diyos? Ang sagot ay hindi simple, ngunit may makapangyarihang katotohanan. Ang tagumpay ay hindi lamang mabuhay, kundi mamuhay ng buong tiwala sa proteksyon at pangangalaga ng Diyos. Ang awit 91 ay hindi lamang nangangako ng proteksyon, ipinapakita nito na kapag nanatili kang matatag sa pananampalataya, ang tagumpay ay nagiging hindi maiiwasan. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa problema, kundi sa pagtawid sa mga ito na may katiyakan na wala sa mga iyon ang magkakaroon ng huling salita. Ang tagumpay laban sa takot. Sa tuwing nararamdaman mo ang kilabot sa tiyan, ang pagkabalisa na paralysis, tandaan, nangangako ang Diyos na hindi ka tatamaan. Ang takot ay maaari pa ring lumitaw, ngunit wala itong autoridad sa sino mang kanyang binabantayan. Ang tagumpay laban sa kaguluhan, mga sitwasyong wala sa kontrol, masasamang balita, hindi inaasahang alitan, wala sa mga ito ang makakapabagsak sa iyo kapag nakatali ka sa banal na proteksyon. Ang bagyo ay maaring umungol, ngunit nananatili kang matatag, hindi matitinag. Ang tagumpay laban sa pagdududa kapag tila lahat ay hindi tiyak, kapag paulit-ulit iniisip ng isip mo, paano kung magkamali? Nagdadala ng kaliwanagan ng awit 91. Kasama mo ang Diyos, Siya ang iyong kanlungan at lakas. Hindi kayang manatili ang pagdududa kung saan nananahan ang pananampalataya. Ang tagumpay laban sa pang-araw-araw na pagsubok, bawat hamon, bawat kahirapan, bawat presyon, nagiging pagkakataon upang maranasan ang pangangalaga ng Diyos. Binabago niya ang pakikibaka sa aral, problema sa lakas, at krisis sa kalayaan. Ang pinakamatindi ay na ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa malalaking sandali. Nagpapakita ito sa pang-araw-araw na buhay, sa kapayapaan sa paggising, sa seguridad habang naglalakad, at sa katahimikan sa pagharap sa mahihirap na desisyon. Ito ang tiwala na bawat hakbang mo ay binabantayan ng tagapaglikha, na nakikita ang hindi mo nakikita at kumikilos kung saan hindi mo kayang kumilos. Kapag na-internalize mo ito, natutunaw ang desperasyon, humihina ang pagkabalisa, at nagiging matatag ang pananampalataya. Ipinapakita ng awit 91 na ang tunay na tagumpay ay ang ganap na pagtitiwala sa presensya at kapangyarihan ng Diyos, kahit na tila hindi tiyak ang paligid. Huminga ng malalim, isara ang mga mata sandali, damhin. Hindi lamang ka pinoprotektahan ng Diyos, tinitiyak niya na ikaw ay lalabas na matagumpay. Palaging Amen.